Magandang umaga, Sir Julius, at sa ating mga kababayan. Na-maintain pa nga nito ni Rolly ang kanyang lakas. Sa ngayon ay may lakas po ito na 215 kilometers per hour near the center. So napakalakas nitong bagyo sa ngayon na nasa karagatan pa naman ho. At ang gustiness niya ay 265 kilometers per hour. Dahil nga papalapit na ito at kumbaga in the next 24 hours, posible nang maranasan ang unang epekto nitong bagyo dito sa Bicol region, kung kaya't nakataas na ang ating signal number 2 sa Catanduanes, eastern portion ng Camarines Sur, sa Albay at maging sa Sorsogon. Habang signal number 1 naman sa Camarines Norte, the rest of Camarines Sur, Masbate including Ticao and Buris Islands, Quezon including Polillo Islands, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro including Lubang Island, Oriental Mindoro, Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Pangasinan, Benguet, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, the southern portion of Isabela, Northern Samar, the northern portion of Samar, the northern portion of Eastern Samar, and the northern portion of Biliran. Sa mga areas na yan, patuloy natin silang pinaghahanda at asahan po natin, lalong-lalo na po ngayon sa northern part ng Bicol, posible pang magtaas ang mga signals natin dyan sa mga susunod na oras. Kaya't mag-antabay tayo sa updates ng Pag-asa. Sa ngayon po ay inaasahan natin mapapanatili yung lakas nitong si Rolly sa mga susunod na oras. At prior to landfall ay malakas pa rin ho itong bagyo. Definitely malakas pa rin ho ito, papaminsala pa rin ho ito. Kaya't iba yung pag-iingat at paghahanda ang ating abiso sa ating mga kababayan. Lori, yes, ito sir. bang si Rolly ay may tuturing na isang super typhoon? Sa ngayon po sir, kung technically yung kanyang category ay nasa typhoon pa rin, nasa uppermost limit ng typhoon. 215 kilometers per hour siya. Pero yung super typhoon kasi natin dapat more than 220 kilometers, more than that. So, ibig sabihin, konti na lang, super typhoon na siya. Pero, kung magiging technical po tayo, nasa typhoon category. Pero, ang ang catch dito, mapaminsala po talaga itong bagyo sa ngayon. At sa nakikita nating projection, bago ito mag-landfall o bago ito tuluyang lumapit sa kalupaan, posible na humina ito ng bahagya lamang. Pero ibig sabihin, dahil sa sobrang lakas niya, kahit humina siya ng konti, malakas pa rin ito, sir. Kasi nasa upper limit pa rin ito ng typhoon. And hindi rin natin inaalis ang possibility na maging super typhoon siya habang nasa dagat siya. May isa pang bagyong paparating, itong si Shoni. Anong magiging epekto nito? Ito bang dalawang bagyo na ito ay magtutulungan para mas lalong lumakas? Ganun ba magiging senaryo nakikita natin? Sa ngayon, sir, wala po tayo nakikitang interaction sa dalawang bagyo. Medyo may significant distance naman sila at malayo yung lakas nila na kasi para magkaroon ng interaction, kailangan at least 1,000 kilometers ang distance ng dalawa. Tapos kailangan at least magkapareho sila ng lakas. Sa ngayon, sir, itong si Shoni o yung pre-Shoni, yung papasok pa lang sa PAR, medyo mahina pa lang ito, nasa tropical depression pa lang ito. So, hindi po natin nakikita na may interaction sila. Lori, anong karakteristik nitong bagyong Rolly? Alam na natin na malakas yung hangin niya, pero maghahatak ba ito ng maraming tubig o ulan? Well, so nakikita po natin, especially yung malapit sa sentro, madami din po itong ulan na dala. At ang po dito is pareho po yan. Parehong malakas, napakalakas na hangin at malakas din na mga pag-ulan na pwede rin magpabaha at mag-cause ng landslides in some mountainous areas. Tapos yung ating winawarn ngayon, of course, Northern Samar dahil siya yung kumbaga nasa area na nung bagyo. Pero sa tansya nyo, saan papasok itong bagyo? Kasi yung forecast nyo nung una, merong Quezon, tapos pwedeng umakyat ng konti sa Aurora. Opo, yun yung unang track or yung mga lumabas na track namin prior. Sa ngayon po kasi since syempre very open pa rin sa possible na konting pagbabago, lalo na nasa dagat pa ito. Sa track ng pinapakita ho ngayon, posible ang closest approach nito sa northern part ng Bicol, which is yung Catanduanes at Camarines provinces. So actually po, kung tutuusin, hindi po ngayon importante kung
kung talagang exactly maglandfall siya sa Catanduanes or sa Camarines Provinces. Kasi maglandfall man siya o hindi, ang sure po tayo, makakaranas sila, ang una makakaranas ng impact ng bagyo. Kasi yung diametro niya, hagip na hagip po yan. Since ang sinasabi po nating landfall, yung sentro talaga, yung mata po talaga. Pero prior to that mata, meron tayong radius. Kumbaga, hagip na po yun, ang Camarines Provinces at ang Catanduanes. So, yung preparation po, for me, kung ako po yung tatanungin, ang preparation should be the same. Na dapat talagang highest preparation po ang kailangan ng ating mga kababayan doon. Pero sigurado na to, no, natatawid ng Pilipinas, wala nang chances yes, na po. lumiko or yes, po, wala po. Ako, partner, Yung ano ba? kasi yung Central Luzon Oo, talagang tatawirin. Tatahakin, ano? Oo. Pero ito bang Mindoro, yung mga sinalanta nitong bagyong Quinta, Lori, dadaanan din nitong bagyo? Kung makikita kasi natin yung Quinta, talaga ang sinuyod nito is Southern Luzon talaga. Purely Southern Luzon, yung sentro niya. So, ang napuruhan, kumbaga, is Southern Luzon. Ang kaibahan nitong si Rolly, initially, northern part ng Bicol and then Quezon Province. So, malaking chance. Sa nakikita natin na tara ngayon, sure na yung Quezon Province, sir. And then, sure na. May part po na Aurora at Central Luzon. So, may nahahagip siyang Central Luzon. Dahil malawak din po yung kanyang diametro. Kung ikukumpara mo yung lakas ni Rolly sa lakas ni Quinta, anong pagkakaiba, Lori? Definitely, sir, mas malakas ito kaysa sa kay Quinta. Si Quinta po, kung maalala po natin, bago po siya dumaan sa kalupaan, umabot ng 135 kilometers per hour ang lakas niya. Nasa lower limit yan ng typhoon. Samantalang si Rolly ngayon, nasa upper limit ng typhoon, which is, kung humina man ito, kung bahagya man itong humina before landfall, pwedeng abutin pa rin ito ang 185, 190 kilometers per hour. Ano pa rin po? Sobrang lakas pa rin po. Malakas pa rin, ano? What about Metro Manila? Anong magiging epekto nito sa... Ayun po. Medyo may bad news po tayo for that matter kasi kung magpa-persist itong track po natin na hanggang Quezon, kumbaga from northern part of Bicol to Quezon Province, kung makikita po natin yung projection, hagip po ang Metro Manila. As in directly dadaanan ang Metro Manila. Kung hindi man po yung 2%, kung hindi man po yung mata, again, yung malapit ho sa mata kasi yun yung malakas ang hangin. So, yung eye wall, posibleng mahagip ang Metro Manila. Lori, posible bang umabot to hanggang signal number 4? Sa Metro Manila po ba? Ang tanong po, sorry. Any area, Lori. Po. Sa unang makakaranas po, like, if ever yung Catanduanes at Camarines Provinces, posible po yan. Mataas pa rin yung chance ng signal number 4. Ang signal number 4 po ay itataas lang po sa mga lugar na unang makakaranas ng impact. Pero sa mga natitirang bahagi na, signal number 3 na lang po yan. Although, syempre, signal number 3, malakas pa rin po yun. Okay, thank you so much, Lori de la Cruz. Thank you. Salamat Good morning po.